Isa ka ba sa mga nagtataka kung bakit kinuwang movie tong Reze arc instead na Season 2? Or curious ka sa context bakit sa halos lahat ng anime convention na puntahan mo ngayon, may mga babae naka-cosplay ng Reze? Mina, what's up? Sa wakas, and isa ata sa mga plot twist ng 2025 ko ay mapanood ng buo yung Chainsaw Man. Sa mga hindi nakakaalam, 2022 pa yung Season 1 ng anime na yon, and it took 3 years bago siya nagkaroon ng next installment, which ito nga yung pag-uusapan natin ngayon. Chainsaw Man the Movie Reze Arc. Kung hindi nyo pa napapanood yung movie, magbibigay na lang din ako ng konting heads up na may mga minor spoilers tong video, kaya suggest ko since available na siya digitally, panoorin nyo na muna yon para hindi kayo ma-spoiled. And oh, by the way, for context sa mga nagtatanong dyan kung paano ko pinanood yung Season 1 ng Chainsaw Man, in case you don't know, naglabas ang Chainsaw Man ng dalawang compilation movie as a refresher na free in-upload sa YouTube. At marami nagsasabi na this is the definitive way to watch this anime. Ayon sa mga sabi-sabi, mas maayos niya raw yung naging facing dito sa compilation movie compared sa 12-episode anime. Hindi ako mag-react doon since hindi ko naman napanood yung series. Unfair nga naman sabihin na mas masarap ang chicken ng Jollibee kaysa sa McDo kung yung Jollibee pa lang naman ang natitikman mo, di ba? Anyway, sa mga nagreklamo na bakit ginawa pa tong movie na to instead na gumawa na lang sila ng Season 2, well, based sa mga nababasa ko dati, flop daw ang Chainsaw Man anime sa Japan pero ibang usapan pagdating naman sa Western countries. Kung napanood nyo yung Season 1, kitang-kita nyo naman siguro yung animation quality na mukhang pinagkagastusan ng matindi. Plus, bawat episode, iba-iba pa yung ginamit nilang closing team. Doon pa lang very obvious na malaki ang nilaan na budget para sa anime na to. The math is not matting. Alam nyo kung bakit? Malaki ang budget ng anime na to, yet nasa around 1,700 plus lang ang naibenta nilang Blu-ray disc nung first week na to sa market noong 2022. In comparison, itong anime na to na probably hindi tumaan sa radar nyo na Harem in Labyrinth in Another World, nasa around 7,000 plus ang naibenta. In short, hindi pa nakaka-ROI o return of investment yung mga gumawa ng Season 1, so ang solusyon doon, instead na gumawa ng Season 2 na ipapalabas ng libre sa TV, ay gumawa na lang sila ng movie hoping na mag-hit sa blockbuster at the same time since sikat naman ang Chainsaw Man sa ibang bansa, doon sila babawi. Mahal na kaya ng sine ngayon? Kung isa ka sa mga nanood dito sa sinihan, good for you. Nasuportahan mo na yung anime franchise na gusto mo, nakatulong ka pa sa mga gumawa nito. Gamit yung kinita ng movie na to, baka makagawa na sila ng Season 2 sooner than later. As for the movie itself, para sa akin maganda. Di mahirap intindihin kung may context ka sa lore ng Chainsaw Man. Medyo predictable yung quote-unquote twist pero expected naman siya base sa trailer. In terms of animation, napaka-solid, lalo sa mga fight scene. Doon pa lang sulit na yung binayad ng mga taong nanonood sa sinihan nito, lalo kung sa IMAX. Kung may nitpick man ako o mas okay atang sabihin nitpick, siguro sa ibang pagkakataon ko na lang yon i-discuss. In the meantime, tignan nyo na lang muna tong si Reze, aka the sole real reason kung bakit ginawa tong movie. Kalimutan nyo na lang lahat ng sinabi ko kanina. Ginawa tong movie na to kasi alam nila magbabayad ang mga tao para mapanood si Reze sa big screen. And I can't blame them. So, that's it, Mina. Nag-enjoy ba kayo sa video? If oo, give me a thumbs up. Agree ba kayo na ginawang movie tong Reze arc at hindi nilang ginawang part ng Season 2? Comment down below. With that, well, yun lang.